puri ng Lord at magandang umaga po muli sa bawat isa. Good morning. Ayan po. Sige, makakaupo na po tayo. Amen. Ang aking pong isi-share today is about our revived heart. A revived heart. Makakwento ko lang po, meron po kaming kapatiran sa Pagadian, sa JL Pagadian, ni Brother Dindo. Ano pa lang po siya, nasa 50s, bang edad niya, no? And then he had early 50s, no? Lalaki po. He had sudden cardiac arrest. At talaga pong kinuha na siya ng Lord. No, ang bilis, nakakagulat. Talaga pong sabi nga silent killer nga daw po, no? Tsaka talaga marami pong instances o yung sa statistics yun nga po namamatay sa sudden cardiac arrest or heart attack. No, na makikita po natin na talagang ngayon ang babata pa no, may mas bata pa nga dun na na kinukuha na mabilis po yung life because hindi naalagaan yung puso. Physical heart, no. Ano po ba yung mga paano ba natin mapapanatiling malusog ang ating mga puso, di ba po? Physically, ayan po. Ngayon po kasi nandun na po ako sa age na talagang kailangan we have to be health conscious. Dapat nga maaga pa no, yung maagang you are still in your 20s, 30s, you're really thinking of you're health conscious. Hindi yung sige lang, kung anong gusto mong kainin, yung lifestyle mo, hindi healthy, nung malakas ka pa, tapos mararamdaman mo na yung mga panahon na to. No, pero sabi nga, how to keep our physical heart healthy, we have to eat healthy. Alam naman po natin yung mga pagkain na makakabuti sa ating puso. Yan daw mga gulay, pastora, talagang advocate ng healthy food, vegetables, gulay, ayan po, maraming tubig, iwasan ng mga oily foods, and yung mga junk foods, no? Then get active, exercise na po. Kailangan hindi lang laging nakaupo. Kaya lang sa opisina, kung ikay nagtatrabaho sa opisina, di ba? Talagang kakahanap po ng computer, ilang oras kang ganun. Kailangan daw is kumilos. Mayroon kang at least in a week, meron kang 20 minutes in a day to allot for exercise. And stay at a healthy weight. Ayan, so dapat daw yung ating weight ay according sa ating height. Yung BMI, Body Mass Index. So, yung height mo, meron kinakalculate po yun. Kung nasa ideal weight ka. So, lagi nyo pong i-check yan. Okay, wala naman po siguro ditong naninigarilyo o umiinom, no? Let us quit that. That's very unhealthy, ang mga bisyo na yan. Control your cholesterol and BP. Ayan po, kailangan po natin i-check. Magpunta po tayo sa labs, magpa-check ng ating mga complete blood count o yung ating mga cholesterol levels. Kasi po yan nagka-clog daw sa mga arteries, ng ating mga ugat. At nakaka-cause nga yun nga po, heart attack or stroke. And then, manage stress. Ayan, get enough sleep. Napaka-importante po na pahinga. Ayan po, yun yung po mga tips para magkaroon tayo ng healthy heart. Pero pag it comes naman po sa ating spiritual heart, how can we keep our spiritual heart healthy? So po, we need revival. We need revival from the Lord. No, yun po yung lagi po nating i-check sa ating pong spiritual life. Of course, our physical is important kasi syempre kailangan natin ng body para maglingkod sa Lord. Yung kwentuhan niya, yung naturo ni Brother Husband na kaluluwa lang, hindi pwedeng kaluluwa lang. We have to be physically present. So we need also to be healthy physically. And ayun nga po, our heart to be healthy. And that is, we need the Lord through the presence or to the indwelling of the Holy Spirit. Sabi po sa Ezekiel, ito po yung aking talagang isi-share. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, sabi po ng
Lord, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Praise the Lord. Ito pong Ezekiel, it contains po yung buong chapter niya ng chapter 36. It contains the promise that as a testimony to the world, the Lord is the only true and living God. Yun po yung, as a summary lang po ng chapter na yun. And the Lord would gather a future generation of Israelites back to their land and to their covenant relationship with Him. And in order for the Lord to do that, He has to renew, or He has to give a new heart, put a new spirit in them, remove from them their heart of stone, give them a heart of flesh, and put His Spirit, ang Holy Spirit, in them, so that the Lord will move them to follow His decrees and be careful to keep His laws. Ito pong ating pong season ngayon ng revival. Ano pong may mga na-observe na po ba kayo sa inyong mga sarili as we go through this season of revival? May mga napansin po ba kayong pagbabago? Dapat meron po, no? Marami po. Ako po, ang dami po. Kasi kumbaga, born again po ako year 2005. So, ano na po ngayon? Ilang taon na sa Panginoon. No? Pero talagang may mga times na, it's a wave. There are highs and lows sa buhay sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ito pong time ng season, itong season po na ito, talaga pong iba po yung iba po talaga yung presence, yung special presence ng Banal na Espiritu as we seek, as we continue living or walking in our Christian faith. So ano po yung mga na-observe ko? For me personally, there's a new level of desire for God's presence. No? Iba po yung desire, yung pong kagustuhan natin na pumunta, maranasan ang presensya ng Lord. Ganun din po ba ang nararamdaman ng bawat isa? Praise the Lord. No, there's a different kind of sensitivity sa presensya ng Panginoon. I also am experiencing a new level of commitment for service, no, sa paglilingkod po sa Panginoon. Na-renew po ito. Yung pong mga sacrifice na ginagawa natin para sa Panginoon. No, kami po, 4 po yung anak namin. So talagang pag-iisipin pa lang, ang hirap i-manage ng time. No? Talagang kaguluhan. Minsan nga, wala eh. Pero inisip po namin, napakabuti po ng Panginoon. Yung pong mga bagay na makamundo, wala nang time para dun eh. Kasi talagang busy sa family, sa ministry, sa gawain ng Panginoon. And we're praising God for that. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Panginoon. At ang pangatlo po, there's a new level of surrendering. Yung pong surrender, yung pong pagtitiwala that the Lord is in complete control of our lives. No? At tayo po, alam ko po, sa bawat isa, we are experiencing also this kind of revival sa ating pong mga buhay ngayong mga panahon na to. At kung sa tingin ninyo hindi pa, parang ganun pa rin, let us desire. Let us seek the Lord. Lumapit po tayo. Let us draw near to God and He will draw near to us. Para hindi po natin ma-miss yung pong ginagawa ng Panginoon sa panahon na ito. Amen po? Amen. At sabi nga po dito, the Lord is giving us a new heart, a new spirit, a heart of flesh. Meron pong ang tawag po dito, version po, no, yung sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27 the Message. Ang sabi po doon, I'll give you a new heart, put a new spirit in you,
I'll remove the stone heart from your body and replace it with a heart that's God-willed, not self-willed. And I will put my spirit in you and make it possible for you to do what I tell you and live by my commands. So yung po, a heart of flesh, dun po sa version na yun, ang sabi po dun is God-willed, not self-willed. Yung daw po heart of flesh ay, ano po, talaga pong it's a heart that is after the heart of God. Na hindi na po tayo yung nabubuhay or nagdi-decide ng sarili na lang po natin. But we make sure that it is aligned sa will ng Lord. Kung ano yung puso ng Lord. Kung saan nakatuon ang Lord sa mga panahon na to. Kung saan po ang flow ng Holy Spirit, sabi nga po ni Pastor Joey, yun po yung gusto natin. Hindi yung ang ginugol natin, Lord, yung pong siniset natin na goal, what do I want for this year of 2024? Hindi po eh. Yung tanong na po natin is, ano ba ang gusto ng Holy Spirit para sa atin sa taon ito? Yun daw po yung a heart of flesh. Hawakan nga po natin ang ating mga puso. Tumitibok pa po ba? Tumitibok pa po para sa Panginoon. Malambot na puso, hindi matigas na puso, na handang gawin ang kalooban ng Panginoon, handang maglingkod sa Kanya, handang mas lumalim pa sa pagkakakilala sa Kanya. Amen po ba? That is our prayer. So as I close po, ito po yung conclusion ko. A heart of flesh, a heart that is broken and contrite, where the Lord is pleased to dwell. Sabi nga po, ang Panginoon ay nakatira sa kalangitan, no? His holy dwelling. But He also dwells in those whose heart is broken and contrite. Doon din po siya nananahan. At gusto po nating manahan ng Panginoon sa ating pong mga puso. Amen po ba? Amen. A heart of flesh is a God-willed heart, a fully surrendered heart to His will. At pangatlo po, a heart of flesh is a heart that is full of compassion, that is full of a heart that is prayerful. Kung tayo po ay lagi po nating dinidesire na maka-communicate, makausap ang Panginoon sa pananalangin, ito po it means that our heart is really after the heart of God. Praise the Lord. At sige po tayo pong sa oras po na to, tayo pong lahat ay mananalangin.